Isang pasahero hinarang sa Roxas Airport sa Capiz dahil sa nakitang power bank sa kanyang bag na lampas sa capacity na pinahintulutang dalhin sa loob ng eroplano. Ngunit habang chinecheck ito, ay biglang nagliyab at sumabog. Nagliyab at sumabog ang isang power bank sa security checkpoint ng Roxas Airport bandang alas 6:33 ng umaga kahapon, June 24. Ito ang kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nadiskubre ang 72,000 mAh power bank sa bagahe ng babaeng pasahero malayo sa itinakdang 160 watt-hour limit. Ayon sa pasahero, pinayagan siyang isama ang power bank sa kanyang bagahe sa biyahe nito mula Maynila, ngunit habang sa proseso ng pag-turnover, bigla na lamang nagliyab ang power bank at sumabog sa inspection table. Napula naman ito gamit ang fire extinguisher at wala namang nasaktan o nasirang kagamitan. Muling nananawagan ang CAAP sa mga pasahero na sumunod sa aviation safety regulations. Lampas sa pinapayagang kapasidad sa eroplano ang power bank na sumabog sa Roxas Airport sa Capiz. Kita pa sa video ang aktwal na pagkislap nito sa inspection table ng airport security guard. Binugahan ito ng fire extinguisher pero sumabog pa rin at nagkalasog-lasog ang power bank. Wala namang nasaktan sa insidente. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, dala-dala ng isang pasaherong pa-Maynila ang naturang power bank. Pero hinarang ito dahil lampas ang capacity nito sa pinapayagang 160 watt-hour. Sabi ng pasahero, pinayagan naman siyang dalhin ang power bank sa kanyang flight galing Maynila. Pinaalahanan ng CAAP ang mga pasahero na sundin ang airport safety policy bago ang kanilang mga flight. So ano nga ba ang rules sa pagdadala ng power bank kapag sasakay sa eroplano, mapa-domestic man or international flight? So ganito guys ang inilabas na rules ng mga airlines na kapag ang dala yung power bank ay may capacity na 100 watt-hour pababa or equivalent ng 27,000 mAh or mAh pababa, ay pinahintulutan itong dalhin sa loob ng eroplano na walang kahit anong mga restrictions or airlines approval. Ngunit kung ang power bank na dala nyo ay lampas sa 100 watt-hour or lampas sa 27,000 mAh or mAh, ay kailangan nito ng airlines approval. At kung ang power bank naman na dala nyo ay lampas sa 160 watt-hour or lampas sa 43,000 mAh or mAh, ay mahigpit na itong ipinagbabawal. Sa mga mahilig mag-travel dyan, alam nyo bang bawal na sa eroplano, international man o domestic flight ang power bank na may kapasidad na higit sa 160 watt-hours o 43,243.24 mAh? Inanunsyo ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nitong Martes, March 4. Bunsod nito ng insidente noong February 28 kung saan isang eroplano sa South Korea ang nasunog sa Gimhae International Airport. Ayon sa investigasyon, posibleng nagmula ang apoy sa isang nag-overheat na power bank sa carry-on bag ng isang pasahero. Batay sa patakaran, pwede ang power bank na may kapasidad na hindi lalagpas sa 100 watt-hours. Samantala, ang power bank na may kapasidad na mula 100 watts-hours hanggang 160 watt-hours ay kinakailangan ng pahintulot mula sa airline. Habang mahigpit na ipinagbabawal ang power bank na lagpas sa 160 watt-hours ang kapasidad. Pinaalalahanan din ng mga pasahero na hindi pwede ilagay sa check-in luggage ang kahit anong power bank. Ayon sa CAAP, nakikipag-ugnayan na ito sa iba't ibang airlines sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang pangunahing paliparan sa bansa upang mahigpit na ipatupad ang regulasyon. Muling paalala sa mga pasahero na bawal ilagay ang mga power bank at kahit anong mga gadgets sa check-in baggage. Bawal ito guys dahil meron itong mga lithium battery na pwede mag-cause ng sunog sa eroplano. Pinahintulutan lang ang mga power bank at mga gadgets sa inyong hand carry baggage. At bawal ito ilagay sa overhead compartment sa taas. Ilalagay nyo lang ito sa inyong personal handbag or sa inyong laptop bag na ilalagay nyo sa harap ng inyong upuan. At muling paalala na bawal na ang gamitin ang power bank sa loob ng eroplano habang nasa flight.